Okay guys, isa na naman sa mga technical method ang ating tatalakayin ngayon. So guys, ano ba tong tinatawag na ADX o Average Directional Index na ginagamit ng mga trader hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati rin sa ibang bansa sa mga tulad sa mga forex at mga ituro. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba to ginagamit ang ADX or Average Directional Index. So guys, sana may makuha kayong lesson or kahit counting knowledge man lang dito base lamang sa aking abot ng aking makaya na maipaliwanag sa inyo. Kasi guys, isa rin to sa mga ginagamit ko na technical method kapag nagtre-trade ako para malaman ko yung takbo ng merkado. So guys, simulan na natin. Okay guys, ito yung ADX at kung paano ito ginagamit. So, simulan natin guys. At siya nga pala guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe kayo at paki-like na rin yung ating video kung yung nagustuhan para ma-recommend naman tayo ng YouTube para makakatulong din tayo sa mga tulad natin ng mga trader na baguhan pa lamang at nagsisimula pa lamang sa pag-trade at gusto pang magkaroon ng knowledge about sa mga technical method. So guys, ito na nga yung guys, yung Average Directional Index or ADX for short is another example of an oscillator. So alam naman natin guys kung ano ang oscillator, isang object of data, ibig sabihin ito yung basihan natin sa stock market kung para malaman natin kung yung takbo ng merkado, kung ano yung takbo ng stock ng isang company sa merkado. Simulan natin guys. When trading, it can be helpful to gauge the strength of trend regardless of its direction. So guys, itong ADX guys, hindi ito ginagamit para malaman natin kung tataas at bababa yung presyo. Ito guys, yung binibigay sa atin ito, yung magiging trend ng isang stock. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng uptrend or downtrend or sideways, depende sa magiging direction nito at depende sa ibig sabihin ng ADX o ng Average Directional Index na sinasabi. So guys, and when it comes to evaluating the strength of a trend, Average Directional Index is a popular technical indicator for this purpose. So guys nga, pinaka-popular, ibig sabihin, maraming gumagamit ito guys. ADX fluctuates from 0 to 100 with reading below 20 indicating a weak trend and reading above 50 signaling a strong trend. So ito na naman guys, si 0 to 100. Tulad ni RSI guys at ni MACD, ay ni RSI lang pala, may sukatan din siya. Si RSI naman, ang ginagamit natin bilang investor is from 30 to 70. So ito naman guys, at si RSI naman guys, binibigay naman sa atin nun kung yung presyo, pagtaas at pagbaba ng presyo. So ito naman guys, si ADX guys, ang bibigay sa atin ito guys, yung direction ng kanyang merkado or yung mga bar na binabasa natin sa price bar na nakikita natin doon sa isang stock. So guys, sinabi niya dito guys, below 20 indicating a weak trend. Ibig sabihin nito guys, either magkakaroon lang siya ng counting uptrend or downtrend or magkakaroon siya ng sideway na tinatawag. So, reading above signaling a strong trend or 50, above 50 guys, ibig sabihin nito guys, magkakaroon siya ng mahabang, ibig sabihin to, matagal na pagtaas or pagbaba ng presyo. So, yun ang ibig sabihin ng above 50 signaling trend na naman guys. So, the ADX calculation be complicated. So nga guys, napakahirap niya intindihin. So, mamaya guys, magbibigay tayo ng example ng isang stock doon sa stock market na gagamitan natin ng ADX at kung paano binabasa to guys. When the ADX is low, it highlights periods when the price is usually going sideways or trading in range. Yun nga, sinasabi ko kanina guys, yung below 20, magkakaroon lang siya ng sideways or trading in range. Kumbaga, kaunti lang guys, may pagtaas na kaunti o may pagbaba. When ADX has rises above 50,
This indicates that the price has picked up momentum in one direction. So yun nga guys, tulad ng sinabi ko rin sa inyo, above 50, sinabi niya ulit dito, magkakaroon siya ng pagtaas ng presyo sa isang direction lamang. Ibig sabihin, pick up momentum. Ibig sabihin guys, magkakaroon siya ng momentum. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng mahabang time or araw na either uptrend siya or downtrend siya. Unlike stochastic, EDX does not determine whether the trend is bullish or bearish. Rather, it merely measures the strength of the current trend. So guys, hindi siya nagbibigay ng presyo na pataas or pababa, kundi yung binibigay niya lang is yung strength ng takbo ng tinatawag na merkado. So, because of that, it is typically used to identify whether the market is raging or starting a new trend. So, ang index guide ginagamit daw, ibig sabihin is magbibigay siya ng either yung sideway niya or magpo-form siya ng bagong trend or uptrend or downtrend na naman. The stronger the trend, the larger the reading regardless of whether it's uptrend or downtrend. So, yun nga guys. Ito guys. How to use EDX. When you're using EDX indicators, keep an eye on 20 and 40 as key level. So guys, yung tulad ng sinabi ko sa inyo, ito guys, yung tingnan nyo yung 40 level niya, level 40 dito at level 20. So, ADX value rising, straightening trend. Ibig sabihin guys, pag pataas yung ng EDX, ibig sabihin malaki yung chances niya na magkaroon siya ng trend na mahaba. Falling EDX, pababa na EDX guys, ibig sabihin weakening the trend. Ibig sabihin mahina o walang gaanong pagtaas o pagbaba sa presyo, makikita natin doon guys. Below 20, weak trend, ibig sabihin mabagal, ibig sabihin walang gaanong galaw yung merkado or steady lang yung presyo niya. Between 20 and 40, strong trend, ibig sabihin medyo pag between 20, above 20 hanggang 40 guys, ibig sabihin kung pataas ang EDX niyan, makikita niyo yung graph ng EDX as between dyan, ibig sabihin may strong trend, ibig sabihin may chances na mataas yung pagtaas ng presyo or pagbaba. Basta regardless to guys, anong reading nito, above 20 to 40, strong trend, either strong trend pababa, strong trend pataas ng presyo. Above 40 guys, extreme trend, ibig sabihin mahaba talaga siya, totally na either napaka bearish o napaka bullish ng kanyang presyo. So guys, yung tulad ng sinabi ko sa inyo, mas madali nating maintindihan ang EDX na to kung magbibigay tayo ng example. So yung sinabi ko sa inyo naman dito guys is pasimula pa lang naman to. Kumbaga, yung talagang kuha natin dito is yung sa stock talaga. Magbibigay ako ng isang example sa inyo na stock. So guys, tingnan natin ng isang stock. Ito guys. Ito si nickel guys, na isa sa magandang stock na pinagtre-tradean ko din kadalasan. So, kung yung mapapansin dito guys, may nilagay akong guhit. Ito guys, yung sa 40, yung kulay green na to. Or baguhin natin. Or dark blue. Ito guys, natawag natin na itong blue, kulay blue, at itong si green, ito yung 20, level 20 na ADX. So guys, yung tulad ng sinasabi nga kanina guys, ang ADX guys, ginagamit guys para malaman mo kung yung magkakaroon ng panibagong trend yung market, either uptrend or downtrend, kahit pataas pa o pababa yung ADX. So, kung mapapansin nyo dito guys, tulad dito guys, pataas siya guys, yung sinasabi nga kanina, kung kuha na natin to guys, isa sa mga part na i-example natin, nagkaroon siya ng tinatawag na pataas ng EDX. Ibig sabihin guys, lumampas siya sa 40 at lumampas pa rin siya sa level 50. So, i-kuha din natin to guys, i-clone din natin to, i-level natin dyan, i-kuha natin na 50. So guys, ito yung red is 50. So guys, kung makikita nyo, pataas yung trend nya, at umabot sa 50, ibig sabihin nagkaroon siya ng mahabang trend ng dito. Nagkaroon siya ng pahabang trend pagtaas ng presyo. So kung mapapansin niyo naman dito guys, ito rin guys, nagkaroon siya ng uptrend din.
yung above sa 20, between 20 and 40 is big sabihin may strong trend din na nangyari sa kanya. So tingnan naman natin pag below 20 guys ang isang kanyang EDX. So kung mapapansin niyo to guys, below 20 itong na to, itong part na to ng EDX ka. So tulad ng sinabi ko kanina guys, nagkakaroon lang ng sideways or kaunting pagtaas at pagbaba ng kanyang presyo. So ito guys, mapapansin nyo, ang part na to is nasa below 20 guys. So kung mapapansin nyo guys, may konting pagtaas pero bumababa rin naman siya. Hindi kumbaga hindi rin na sustain. Tulad nito, tumaas siya pero bumaba rin ulit siya para nagkakaroon lang siya ng sideways. So tingnan naman natin guys, pagpababa yung isang EDX. Pagpababa yung trend niya guys. So ito guys, pababa yung EDX niya pero above 50 pa rin siya at nasa 40 siya pero pababa yung EDX niya. So mapapansin nyo rin, di ba, na yung presyo niya is pataas pa rin kahit pababa yung EDX. So yun nga sinasabi ko guys, na itong EDX guys, hindi to ginagamit para ma-determine natin yung presyo ng stock na pagtitrade natin. Itong EDX ay ginagamit to ng mga trader para malaman nila kung ano ang takbo ng merkado na pagte-trade nila ng isang stock. So itong mga method na to guys, na tulad ng EDX, RSI, MACD guys, is ma-maximize mo na magamit to guys talaga kung magte-trade ka sa mga forex. So magiging beneficial din sa iyo to, magiging totally beneficial talaga itong tinatawag na method na to guys. So isa ito sa mga popular method na ginagamit guys ng mga trader sa merkado para malaman nila yung pagtaas at pagtakbo ng stock sa isang merkado. So guys, ang dapat nyong gawin para malaman nyo yung takbo, kung yung maging takbo ng merkado is uptrend or downtrend, i-combine nyo yung EDX sa isa pang technical method na magdi-distinguish kung ang presyo ay pataas at pababa. Isa sa mga method niyan guys, ma-recommend ko sa inyo ay ang RSI at MACD. So gagawa natin ng video yan guys at ipapakita natin sa inyo kung paano natin i-compare yung dalawang yan, or either kung maaari is gamitin nyo yung tatlong method ang combination nyo, dalawang sa presyo, dalawa sa price range at isa itong sinatawag sa pagdetermine ng trend ng isang merkado. So guys, may ginawa akong video regarding sa RSI kung paano basahin at sa MACD. Ngayon guys, sa susunod na topic natin gagawin is i-combine naman natin tong mga method na to, mga technical method na to. So bukod din dito guys sa technical method na MACD, RSI at saka EDX na gagamitin nyo, dapat malaman nyo rin kung paano basahin yung candle guys, ng isang magbasa ng candle, kung paano ito basahin guys. Kasi guys, minsan yung EDX at saka candle guys, magagamit nyo rin kahit hindi nyo nagamitan yung RSI at saka tinatawag ko na MACD. So kung marunong kayong magbasa ng candle guys, siguro masasabi ko sa inyo na magkakaroon na magamit nyo to ng talagang maigi sa stock market. So, yun lang guys ang masasabi ko about sa EDX. Ginagamit siya guys, hindi sa pagdetermine ng presyo, kundi sa pagdetermine ng trend ng isang market, whether is bullish or bearish siya guys, or magkakaroon lang ng sideways guys. So, kung inyo mapapansin dito guys, yung EDX niya is below 20 pero pataas siya guys. So yun nga pala guys, isa rin sa mga sasabihin ko nga pala sa inyo, kung pataas yung, kung mula sa below 20 at ang ADX niya ay pataas, so maaari guys, bago kayo mag-position ng trade, kasi ako guys, ganun ang ginagawa ko, hintayin nyo muna na mag-cross itong ADX nyo dito sa 20 guys, bago kayo mag-position
ng inyong trade. At tingnan nyo rin yung sinasabi ko nga sa inyo, kung marunong kayo magbasa ng candle, kung pataas yung candle. Kasi nga guys, sinasabi ko nga, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kahit nag-cross to sa above 20 at pataas siya at may strong trend siya, tapos yung candle nyo naman is red, so wala rin guys. So ito guys, so makikita nyo guys, pataas yung EDX niya guys, pataas yung EDX na nakikita nyo dito, di ba? Pero yung candle na nakikita nyo is red candle pababa. So may tendency din siya guys na magkaroon ng tinatawag na downtrend yung presyo niya. So ito guys, kung sa forex kayo, kung gumagamit kayo ng forex or ituro na trading platform, so maging useful to guys, na yung sinasabi ko nga sa itoro, na pwede kayong kumita sa itoro kahit pababa yung presyo guys. Depende sa pag trade nyo kung anong gamit nyo, kung buy or sell. So yun nga guys ang may isasabi ko sa inyo regarding sa IDX. Sana sa susunod para maintindihan natin na mabuti guys, at magamit na talaga natin total ito, i-combination natin to in RSI or MACD and sa candle reading niya, at kung paano natin basahin yung candle. So meron naman akong ginawa kung paano basahin ang candle pattern guys. So kung interesado kayo, i-search nyo lang dyan sa channel ko, nandyan naman guys yung candle pattern. So makikita nyo naman kung paano basahin guys. So guys, maraming salamat. Sana may naintindihan kayo regarding sa EDX, kasi napaka-useful gamitin ito guys ng EDX, para hindi tayo maipit kung nagtre-trade tayo. At isa rin ito sa mga talagang ginagamit ng mga karamihan sa mga trader dyan, yung ADX, at kinukombine nila ito sa sinasabi ko nga sa technical method na pang determine ng price kung either pang uptrend or downtrend. So guys, maraming salamat sa inyo.